Isang mapayapang araw sa inyo, mga kapwa ko puso. Ako si Mia at welcome sa Hinahon. Samahan niyo akong pakinggan ng isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pinakamalapit sa atin. Paano kung ang tahanang binuo mo mula sa iyong pawis at pangarap ang siya palang naging pugad ng pinakamatinding kataksilan? At ang kutsilyong tumarak sa iyong likod ay hawak ng dalawang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Pagod na ako sa iyo, Roxanne. Sa mga flight mo. Kung may mangyari man sa pagsasama natin, kasalanan mo to. Ang mga salita ni Marco ay parang mga bubog na tumusok sa pandinig ni Roxanne. Kasasarap pa lang niya ng pinto ng kanilang bahay. Bit-bit pa ang pagod mula sa halos 10 oras na biyahe, pero ito agad ang sumalubong sa kanya. Hindi man lang isang "Kumusta ka?" o "Welcome home." Parang may kung anong humigpit sa dibdib niya, ninakaw ang hangin mula sa kanyang mga baga. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng sala na pinangarap nilang dalawa, habang ang asawa niya ay nakatayo sa harap niya, na parang isang hukom na nagbabana ng hatol. Anong, anong sinasabi mo? Hirap niyang tanong. Ang sabi ko, pagod na ako. Sigaw ni Marco, at sa pagkakataong yon, may ibinato siyang unan mula sa sofa. Hindi ito tumama sa kanya, pero ang gesto ay sapat na para maramdaman niya ang panlalamig. Lagi kang wala. Aalis kang nakangiti. Babalik kang pagod. Paano naman ako, Roxanne? Paano naman itong bahay? Akala mo ba madali ito? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Roxanne. Ang bawat sakripisyo, ang bawat Pasko na hindi niya nakasama ang pamilya, ang bawat birthday na sa video call lang siya nakakanta, ang bawat pagod at takot sa tuwing may malakas na turbulence, lahat iyon ay para sa kanila, para sa kinabukasang ito. Marco, ginagawa ko to para sa atin. Para sa atin? O para sa'yo? Ganti nito. Para masabi mong flight attendant ka, na nakakarating ka sa iba't ibang lugar, samantalang ako, naiiwang mag-isa dito. Ate? Kuya? Anong nangyayari? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa kusina ay lumabas si Clara, ang nakababatang kapatid ni Roxanne. Nakasuot ito ng shorts at isang maluwag na t-shirt, isa sa mga lumang damit ni Marco. Agad itong lumapit kay Roxanne at inakbayan siya. Ate, okay ka lang? Kuya, tama na yan. Pagod lang si ate sa biyahe. Naramdaman ni Roxanne ang pagyakap ng kapatid. Sa gitna ng sakit, ang yakap na yon ay parang isang kanlungan. Humagulhol siya sa balikat nito. Habang umiiyak, nadaplisan ng tingin ni Roxanne ang isang maliit na peklat sa kanyang kamay. Natamo niya iyon noong mga bata pa sila. Nang harangin niya ang isang batang nambabato kay Clara. Siya ang nasugatan para lang maprotektahan ito. Ganoon niya kamahal ang kanyang kapatid. Shh, ate. Tama na. Bulong ni Clara habang hinahagod ang kanyang likod. Pero sa pagsulyap ni Roxanne, sa salamin sa kanilang dingding, sa isang saglit, nahuli niya ang refleksyon ng mukha ni Clara. Ang mga mata nito, habang nakatingin sa papalayong si Marco na pumasok sa kwarto, ay tila may kakaibang kislap. Isang bagay na hindi niya mawari. Parang isang pamilyar na ngisi. Siguro ay guni-guni lang niya. Pagod lang siguro talaga siya. Bumuntong hininga si Marco at lumabas muli ng kwarto. Tila mas kalmado na. Hindi ito tumingin kay Roxanne. Nang biglang tumunog ang isang telepono, isang maikling, simpleng tunog ng text message. Nasa ibabaw ito ng center table. Ang telepono ni Marco. Sa isang iglap, napatingin dito si Roxanne. Ngunit bago pa man niya mabasa ang anumang lumabas sa screen, mabilis pa sa 4:00 na kumilos si Clara. Kinuha nito ang telepono at mabilis na isinilid sa bulsa ng shorts nito. Nako ate, sabi ni Clara na may pilit na ngiti. Baka sa trabaho lang to ni kuya. Hayaan mo na. Kinabukasan, sinubukan ni Roxanne na isantabi ang bigat sa kanyang dibdib.
Marahil tama si Clara. Pagod lang siya. Marahil pagod lang din si Marco. Inihanda niya ang kanilang almusal, sinangag, itlog, at ang paboritong longganisa ni Marco. Isang paraan ng pag-amo, isang tahimik na pagsasabing, ayusin natin to. Naupo si Marco sa hapag, tahimik. Hindi ito tumitingin sa kanya. Diretso lang ang tingin sa hawak na cellphone. Marco, panimula ni Roxanne, maingat ang bawat salita. Sorry na kung sa tingin mo ay napapabayaan kita. Hindi ko intensyon yon. Ibinaling ni Marco ang tingin mula sa cellphone patungo sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito. Tapos na tayo dyan, Roxanne. Kumain na lang tayo. Gusto ko lang maintindihan mo. Pagpapatuloy niya. Ang trabaho mo, oo. Alam ko na. Putol nito. Paulit-ulit na lang ba tayo? Look, you're just overthinking things. Stress lang yan sa biyahe. Good morning! Pumasok sa kusina si Clara, masigla at nakangiti. Kumuha ito ng kape at naupo sa tabi ni Marco. Mukhang seryoso ang usapan. Sabi nito. Tumingin ito kay Roxanne. Ate, okay ka na ba? Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Ilang araw ka ring puyat sa biyahe, di ba? Baka praning ka lang. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Roxanne. Praning? Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Isang babaeng nag-iisip ng kung ano-ano dahil lang sa pagod? Tumango na lang siya at pilit nang ngumiti. Nang matapos silang kumain, nagligpit si Roxanne. Kinuha niya ang mga maruruming damit para ilagay sa washing machine. Dinukot niya ang mga bulsa ng pantalon ni Marco. Isang ugali na niya para siguraduhing walang maiiwang barya o papel. At doon, sa loob ng bulsa ng maong nasuot nito kahapon, may nakapa siyang isang papel, isang resibo. Hindi ito resibo ng grocery o ng gasoline. Isang resibo mula sa isang mamahaling Italian restaurant sa Makati, ang La Trattoria. 2 set ng main course, isang bote ng mamahaling alak. Ang halaga ay sapat na para sa isang linggong grocery nila. Ngunit hindi ang presyo ang tumatak sa isip niya, kundi ang petsa. Tiningnan niya itong maigi. Miyerkules ng gabi. Ang petsang alam na alam niya dahil iyon ang araw ng flight niya pauwing Davao. Ang flight 5J, 975. Imposibleng kasama siya. Dala ang resibo, nilapitan niya si Marco na naghahanda ng pumasok sa trabaho. Marco, ano to? Tanong niya. Ipinakita ang resibo. Tiningnan ito ni Marco saglit at pagkatapos ay tumingin sa kanya, diretso sa mga mata. Yan ba? Sabi nito sa isang kalmadong boses. Client meeting. Biglang nagyaya. Kailangan kong pumunta. Alam mo na, para sa negosyo. Client? Sa La Trattoria. Gabing-gabi. Oo, Roxanne, sagot ni Marco. Tila naiinis na. Ganoon talaga. Importante yung kliyenteng yon. Huwag mo nang gawa ng issue, please. Mal-late na ako. Kinuha nito ang briefcase. Humalik sa kanyang pisngi na parang walang nangyari at umalis. Naiwan si Roxanne na nakatayo roon, hawak ang piraso ng papel. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang paniwalaan ang sinabi ni Marco. Pero may isang bahagi sa kanya, isang boses na hindi niya mapatahimik na nagsasabing pinaglalaruan siya. Nang biglang mag-ring ang kanyang telepono, nakatala ang pangalan. Aling Lydia. Ang biyenan niya. Hello po, Nay. Sagot niya. Sinubukang pasiglahin ang boses. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig. Walang kabuhay-buhay. Roxanne, Ija. Sabi nito. Mag-usap naman tayo. May mga sinasabi sa akin si Marco na ikinababahala ko. Kinakabahan si Roxanne habang nagmamaneho papunta sa bahay ng biyenan niya. Sa isang kamay niya sa manibela, ang kabilang kamay naman ay nakahawak sa isang paper bag na naglalaman ng paboritong ensaymada ni Aling Lydia. Pasalubong pa niya mula sa huling flight. Umaasa siyang mapapalambot nito ang puso ng matanda. Pagdating niya,
Nadatnan niya si Aling Lydia sa sala, nanonood ng telebisyon. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok siya. "Nay, kumusta po?" Bati ni Roxanne, lumuhod para magmano. Tinanggap ni Aling Lydia ang kamay niya, pero ang mga mata nito ay nanatili sa TV screen. "Heto, mabuti naman. Ikaw, kararating mo lang yata uli?" Ang tanong ay parang patutsada. "Opo." "Nay, medyo sunod-sunod po ang schedule. Heto po pala." "Nay, may dala po ako para sa inyo." Inabot niya ang paper bag. Sumulyap lang si Aling Lydia dito. "Salamat. Ilagay mo na lang dyan sa mesa." Walang kagalakan. Walang interes. Parang isang bagay na walang halaga. Umupo si Roxanne sa silyang kaharap nito, handang makinig. Pinatay ni Aling Lydia ang telebisyon. Hinarap siya nito at sa wakas, nakita ni Roxanne ang lamig at hinanakit sa mga mata ng kanyang biyenan. "Roxanne," panimula nito. "Alam kong moderno na ang panahon ngayon. Naiintindihan ko na kailangan mong magtrabaho. Pero Ija, ang lalaki, lalaki yan. May mga pangangailangan." Naramdaman ni Roxanne ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Nay, ginagawa ko naman po ang lahat." "Talaga ba?" Putol ni Aling Lydia. "Kawawa naman ang anak ko. Sabi niya sa akin, halos hindi na raw kayo nag-uusap. Pag-alis mo, tulog pa siya. Pagdating mo, pagod ka na. Iba pa rin talaga. Pag ang asawa, laging nasa tabi, iyong naaalagaan siya, naaasikaso. Ang bawat salita ay parang isang dagok. Halatang halata na puno ng lason ang isip ng biyanan niya, mga lasong galing mismo kay Marco. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, gusto niyang isumbat na ang bawat pagod niya ay para din sa ikabubuti ni Marco. Pero alam niyang wala itong patutunguhan. "Pasensya na po, Nay." Iyon na lang ang lumabas sa bibig niya, isang pabulong na pagsuko. Umuwi si Roxanne na mas mabigat pa ang pakiramdam kaysa dati. Hindi lang ang asawa niya ang kalaban niya. Pakiramdam niya, pinagtutulungan na siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Ayaw gumawa ng ingay. Mula sa kusina, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Tawanan. Malakas. Masayang tawanan ni Marco at Clara. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang asawa. Ngunit sa paghakbang niya papasok sa sala, kung saan tanaw na siya mula sa kusina, ang tawanan ay biglang naputol. Parang isang gripo na biglang isinara. Nadatnan niya silang dalawa, si Marco na nakasandal sa counter at si Clara na nakaupo sa high chair. May hawak na tasa ng kape si Clara at tila may pinag-uusapan silang isang napakasayang sikreto. Nang makita siya, biglang umayos ng upo si Clara. Ngumiti ito, pero halatang pilit. "Ate, nandyan ka na pala. Pinag-uusapan lang namin yung nakakatawang palabas kagabi." Si Marco naman ay hindi nagsalita. Kinuha lang nito ang baso at uminom ng tubig, umiiwas sa kanyang mga mata. Ang biglaang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Roxanne na siya ang dayo. Siya ang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Roxanne. Nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw, uhaw na uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Marco na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Habang papalapit siya sa kusina, may narinig siyang mga bulungan mula sa sala. Mahina, pero sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Boses ni Marco at ni Clara. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa pader. Nakita niya ang dalawa, magkatabi sa sofa, seryosong nag-uusap sa dilim. Hindi niya marinig ang lahat. Puros pira-pirasong salita lang. "Delikado na," sabi ni Marco. "Walang dapat makaalam," sagot ni Clara. Lalapit pa sana siya nang marinig niya nang malinaw ang huling sinabi ng kanyang kapatid. Isang boses na malamig, desidido, at puno ng isang bagay na hindi niya makilala. "Kuya, basta
Kailangan na nating tapusin to. Hindi na nakatulog si Roxanne ng gabing iyon. Ang mga salitang narinig niya, kailangan na nating tapusin to, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Anong ibig sabihin noon? Anong kailangang tapusin? Ang pagsasama ba nila ni Marco? Nawala na ang pagdududa niya sa sarili. Nawala na ang tanong na, nagiging praning na ba ako? Ang pumalit dito ay isang malamig na takot at isang umuusbong na determinasyon. May mali. May malaking mali sa pamamahay na ito. Kinabukasan, kumilos siya na parang normal ang lahat. Naghanda ng almusal. Nagpaalam kay Marco nang pumasok ito sa trabaho. Naglinis ng bahay. Pero ang kanyang mga mata ay mas mapagmatyag. Ang kanyang mga pandama ay mas alerto. Nang magpaalam si Clara na pupunta sa mall, alam ni Roxanne na ito na ang pagkakataon niya. Mag-isa siya sa bahay. Ang una niyang pinuntahan ay ang bag na ginagamit ni Marco para sa opisina. Isang itim na leather satchel na regalo pa niya noong anniversary nila. Nag-aalangan pa siya noong una. Pakiramdam niya ay nilalabag niya ang tiwala nito. Pero anong tiwala pa ba ang natitira? Car keys. Hahanapin ko lang ang duplicate ng car keys. Bulong niya sa sarili para lang bigyan ng dahilan ang ginagawa niya kahit wala namang nakakarinig. Binuksan niya ang bag. Mga papel. Isang laptop. Wallet. Ballpen. Ang mga karaniwang laman nito. Ngunit habang kinakapan niya ang loob, may naramdaman siyang isang tila nakatagong bulsa sa gilid, malapit sa pinakatahi. Isang secret pocket na hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay. At doon, nakapan niya ang isang bagay na matigas. Parihaba. Isang telepono. Nanginig ang kamay ni Roxanne habang dahan-dahan niya itong inilalabas. Hindi ito ang mamahaling smartphone na laging gamit ni Marco. Ito ay isang simple, mumurahing cellphone na keypad. Isang burner phone. Naka-off ito. Para saan to? Baka sa trabaho lang. Pero bakit kailangang itago? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Ngunit lahat sila ay bumabalik sa isang nakakatakot na konklusyon. Hawak ang malamig na piraso ng plastik. Tinitigan niya ang madilim na screen. At sa isang saglit, sa ibabaw ng sarili niyang alikabok, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod na pagod. Isang babaeng litong-lito. Isang babaeng hindi na niya halos makilala. Hindi. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kasakit. Kinuha niya ang charger ng luma niyang telepono, nakapareho ng saksakan ng burner phone. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasaksak niya ito sa outlet sa kanilang kwarto. Umilaw ang maliit na screen, isang battery icon na nagcha-charge. Buhay ang telepono. Huminga siya ng malalim. Naghihintay na magkaroon ito ng sapat na karga para buksan. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Nang biglang, isang tunog mula sa baba. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa sala. Nanigas si Roxanne. Napakabilis naman yata ni Clara. Narinig niya ang mga yabag. Masyadong mabigat para maging mga yapak ni Clara. Papalapit. Paakyat ng hagdan. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Si Marco. Nakatayo roon. Nakakunot ang noo. Umuwi ng maaga mula sa trabaho. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga ito ay nakatutok sa isang bagay sa kanyang kamay. Ang charger na nakakonekta sa isang teleponong hindi nito pag-aari. Nanlamig ang buong katawan ni Roxanne. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa katahimikan ng kwarto. Ano yan? Ulit ni Marco. Ang boses ay mas may diin na ngayon. Kinailangan ni Roxanne na mag-isip ng mabilis. Sa isang iglap, tinanggal niya ang charger sa telepono at itinago ito sa kanyang likuran. Ah, eto ba?
sabi niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Ipinakita niya ang charger. Yung luma kong telepono, chinarge ko lang. May mga lumang pictures kasi doon na gusto kong isave. Isang kasinungalingan, isang desperadong pag-iwas. Pinagmasdan siya ni Marco. Nang ilang segundo, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Roxanne ay hubad na hubad siya sa ilalim ng tinging iyon. Sa wakas, bumuntong hininga si Marco at tila binitawan ang hinala. Akala ko naman kung ano na. Bakit kasi maaga ako umuwi? Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako. Lumagpas ito sa kanya at humiga sa kama. Tinalikuran siya. Mabilis na itinago ni Roxanne ang burner phone sa pinakailalim ng drawer ng mga damit niya, sa likod ng mga lumang bestida na hindi na niya isinusuot. Nailigtas niya ang sitwasyon, pero alam niyang pansamantala lang iyon. Kinabukasan, sa flight niya papuntang Cebu, hindi siya mapakali. Ang ngiti na ibinibigay niya sa mga pasahero ay parang isang maskarang nakadikit sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Ang eroplano na dati niyang takasan mula sa mga problema sa lupa ay naging isang kulungang lumilipad kung saan kasama niya ang nag-uumpugang mga tanong at takot. Sa kalagitnaan ng biyahe, nang kalmado na ang lahat, pinuntahan niya ang gali kung saan naghahanda ng kape si Ate Tess. Si Ate Tess, isang senior flight attendant na may malambing na ngiti at mga matang nakakita na ng lahat. Siya ang ate-atehan ng lahat ng crew. "Oh, Rox, kape?" alok nito. Hindi nakasagot si Roxanne. Sa halip, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Ate Tess. Maingat niyang isinara ang kurtina ng gali para bigyan sila ng kaunting privacy. "Anong problema, bunso?" At doon bumigay na si Roxanne. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paninigaw ni Marco, ang resibo, ang pag-uusap nila ni Aling Lydia, ang pabulong na pag-uusap sa sala, at ang pinakahuli, ang pangalawang telepono. Nakinig lang si Ate Tess. Walang panghuhusga, walang pagkagulat. Hinayaan lang siyang ilabas ang lahat ng bigat. Nang matapos si Roxanne, humihikbi na siya. Inabutan siya ni Ate Tess ng isang tasa ng mainit na kape. "Mas masakit mabuhay sa kasinungalingan, Rox," mahinahon nitong sinabi. "Habang hindi mo alam ang totoo, ikaw ang talo. Araw-araw, kakainin ka ng duda. Araw-araw, mamamatay kang paunti-unti." Hinawakan nito ang kamay niya. "Alamin mo ang totoo, kahit gaano pa kasakit. Dahil kapag alam mo na ang katotohanan, doon mo palang malalaman kung paano ka lalaban." Ang mga salita ni Ate Tess ay parang isang susi na nagbukas ng isang bagay sa loob ni Roxanne. Ang takot ay naroon pa rin, pero ngayon may kasama na itong tapang. "Kaya mo yan," dagdag ni Ate Tess. "Nandito lang ako." Nang gabing iyon, sa hotel room nila sa Cebu para sa kanilang layover, inilabas ni Roxanne ang burner phone. Si Ate Tess ay nasa tabi niya, tahimik na nagbibigay ng suporta. "Password," sabi ni Roxanne. "Hindi ko alam kung ano." "Isipin mo," sabi ni Ate Tess. "Isang petsa, isang bagay na importante sa kanya, pero hindi sa inyo. Isang bagay na konektado sa sikreto niya." Sinubukan ni Roxanne ang birthday ni Marco. Mali. Ang anniversary nila. Mali. Ang birthday ng nanay nito. Mali pa rin. Napapikit siya. Pilit na inaalala ang lahat ng hinala niya. Ang biglaang pagtatanggol ni Clara. Ang mga ngiti nito na hindi umaabot sa mata. Ang mabilis nitong pagkuha sa telepono ni Marco. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang 6 na numero. Ang kaarawan ni Clara. Isang click. Nag-iba ang screen, nag-unlock ang telepono. Ang salitang unlocked sa maliit na screen ay parang isang hatol. Nakatitig lang si Roxanne sa menu ng telepono. Bawat icon,
contacts, messages, gallery ay parang isang pinto patungo sa isang bersyon ng impyerno na hindi niya kailanman inakalang iiral. Sa tabi niya, si Ate Tess ay tahimik. Ang presensya nito ay ang tanging bagay na nag-uugnay kay Roxanne sa realidad. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang gallery. Bumukas ito sa isang folder. Isa lang ang laman na folder. Ang pangalan, tayo. Ang unang litrato ay isang selfie. Si Marco at si Clara. Magkadikit ang mga pisngi, ang mga ngiti ay abot tenga. Isang normal na litrato ng isang bayaw at hipag. Pero sa pag-swipe niya, ang mga sumunod na larawan ay nagsimulang maging isang bangungot. Isang litrato nilang dalawa, magkahalikan. Isa pa, magkayakap sila sa sofa, sa sala nila. Ang mismong sofa kung saan siya umuuwi at nagpapahinga pagkatapos ng mahabang flight. Nag-swipe pa siya. Isang video. Pinindot niya ito. Ang video ay kuha sa loob ng kanilang kwarto. Ang boses ni Clara tumatawa habang sinusubukan ng isa sa mga pabango ni Roxanne. Bagay ba sa akin, kuya? Tanong nito. Pumasok sa frame si Marco, niyakap si Clara mula sa likod at hinalikan ito sa leeg. Lahat bagay sa'yo, sagot ni Marco. Hindi humihinga si Roxanne. Parang isang pelikula ang pinapanood niya. Isang napakarumi at kasuklam-suklam na pelikula kung saan bida ang asawa niya at ang sarili niyang kapatid. At ang set ng pelikula ay ang buhay niya. Ang tahanan niya. Bumalik siya sa menu. Ang kanyang daliri, na tila may sariling isip, ay pinindot ang icon ng messages. May iilang mga thread ng mensahe, karamihan ay mula sa mga unknown numbers, ngunit isa lang ang namumukod tangi. Isang pangalan na halos araw-araw na laman ng usapan. Clara. Binuksan niya ito. Ang mga pinakabagong mensahe ay mula lang kahapon nung nasa biyahe siya. Kuya, umuwi na si ate. Ang drama na naman. Marco. Hayaan mo na. Konting tiis na lang. Clara. Miss na kita agad. Marco. Ako rin. Sana ikaw na lang ang hinihintay kong umuwi. Parang sinaksak si Roxanne. Nag-scroll siya pataas, pabalik sa mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng walang tigil. Bawat swipe ay isang panibagong sampal ng katotohanan. Mga mensahe ng pagnanasa. Mga planong magkita habang wala siya. Mga detalye ng kanilang mga ginawa. Sa sala nila, sa kusina, sa kotse niya, sa kama nila. May mga pag-uusap din tungkol sa kanya. Marco. Sinabi ko kay ate client meeting lang. Naniwala naman agad. Ha. Clara. Sabi ko sa kanya pagod lang siya kaya praning. Ayun. Naniwala rin. Ang dali niya talagang utuin. Marco. Si mama, kampi na sa atin. Sinabi ko na napapabayaan ako. Ang bawat salita ay lason. Ang bawat letra ay isang patak ng asido na tumutunaw sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang pagmamahal, ang pamilya, ang tiwala. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Nakatulala lang siya sa screen. Ang mga mata niya ay tuyo at walang buhay. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila hindi na ito kayang iproseso ng kanyang katawan. Walang luha, walang emosyon. Isang malawak na kawalan. Napansin ni Ate Tess ang pananahimik niya. Sumilip ito sa telepono. Nakita nito ang mga litrato, ang mga mensahe. At si Ate Tess, siya ang umiyak para kay Roxanne. Tahimik na tumulo ang mga luha sa mga mata ng matandang flight attendant. Niyakap niya si Roxanne ng mahigpit. Habang ang katawan ni Roxanne ay nanatiling naninigas, ang mga mata ay nakapako pa rin sa maliwanag na screen. Diyos ko, Rox! Bulong ni Ate Tess. Ang boses ay basag. Sa huling pag-swipe ni Roxanne, umabot siya sa isang mensahe na ipinadala ni Clara
3 araw na ang nakalipas. Ang mensaheng nagbigay ng isang bagong, mas madilim na kahulugan sa lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa. Mayroon pang iba. Isang plano. Clara, Kuya, nakuha ko na yung SSS documents ni ate. Konting-konti na lang. Ang flight pabalik ng Maynila, ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ni Roxanne. Nakaupo siya sa jump seat habang take-off, nakatingin sa labas, pero hindi niya nakikita ang mga ulap. Ang nakikita niya ay ang mga imahe mula sa telepono, ang halik, ang yakap, ang mga mensahe. Huwag kang iiyak, bulong ni Ate Tess sa kanya bago sila maghiwalay sa Cebu. Hindi pa ngayon, ang luha para sa katapusan. Sa ngayon, kailangan mo ng galit. At tama si Ate Tess. Sa ilalim ng pagkamanhid, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi ito basta sakit, ito ay galit. Isang malamig, matigas, at determinadong galit na gumapang sa bawat ugat niya, pinapalitan ang bawat luhang gustong kumawala. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ang amoy ng pamilyar na pabango ng sala ay parang sampal sa kanya. Ang tahanang ito, na dati niyang kanlungan, ay isa na ngayong crime scene. Bawat sulok ay may bahid ng kanilang kataksilan. Mahal, andyan ka na pala. Sumalubong sa kanya si Marco mula sa kusina, may ngiti sa labi. Ang parehong nangiti na nakita niya sa mga litrato. Lumapit ito at akmang hahalik. Umiwas si Roxanne nang bahagya kaya sa pisngi lang siya nito natamaan. Pagod lang sa biyahe, sabi niya. Ang boses ay kalmado, masyadong kalmado. Ate, welcome back! Lumabas din si Clara, may dalang isang baso ng tubig. Pagod ka, no? Ipaghahanda kita ng tubig. Kinuha ni Roxanne ang baso. Tinitigan niya ang kapatid. Ang mukhang dati niyang tinitingnan ng may pagmamahal, ngayon ay tinitingnan niya na parang isang estranghero, isang kaaway. Salamat, sabi niya. Uminom siya ng kaunti. Okay lang ako. Para siyang nanonood ng isang dula-dulaan. Isang masayang pamilya, isang mapagmahal na asawa, isang maalagang kapatid. Pero alam na niya ang script. Alam na niya kung ano ang nangyayari sa likod ng entablado. Sa halip na komprontahin sila, ngumiti siya. Magluluto ako ng hapunan, sabi niya. Namiss ko kayong ipagluto. Pumunta siya sa kusina, hinugasan ang kanyang mga kamay at sinimulan niyang ihanda ang paboritong pagkain ni Marco, adobong manok. Habang naghihiwa siya ng bawang at sibuyas, pinagmamasdan niya sila mula sa gilid ng kanyang mga mata, nagbubulungan, nagtatawanan. Hindi nila alam na bawat kilos nila ay tinitimbang na niya. Bawat ngiti ay sinusuri niya. Nang maluto ang adobo, inihain niya ito sa mesa. Heto, paborito mo, sabi niya kay Marco habang nilalagyan ng kanin ang plato nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at ngumiti siya. Ngunit ang nangiti ay malamig. Hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isang maskara, isang perpektong maskara na nagtatago sa nag-aapoy na galit sa loob niya. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na huwag magising si Marco. Dala ang burner phone at ang luma niyang laptop, pumasok siya sa maliit na kwarto na ginawa niyang study room. Isinara niya ang pinto ng walang tunog. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive na ibinigay sa kanya ni Ate Tess. Para sa ebidensya, sabi nito. Isinaksak niya ang telepono sa laptop at sinimulan niyang kopyahin ang lahat. Ang bawat litrato, ang bawat video, ang bawat mensahe. Ang progress bar sa screen ng laptop ay dahan-dahang umuusad. Bawat porsyento ay parang isang hakbang palapit sa hustisya. 80%, 70%, 75%. Nang biglang may marahan na kaluskos sa labas. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Clara,
Kinukusot ang mga mata. Ate, anong ginagawa mo? Sa isang iglap, ibinaba ni Roxanne ang laptop screen. Sapat lang para hindi makita ni Clara ang laman nito. Kasabay noon, ang kanyang kanang kamay ay mabilis na tinanggal ang USB drive at itinago ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Humarap siya kay Clara. Isang kalmadong ekspresyon ang nakapinta sa kanyang muka. Clara, bakit gising ka pa? Narinig kasi kitang bumangon. Akala ko kung napano ka. Sagot nito, ang mga mata ay sumusulip sa laptop. Ano ba yung ginagawa mo? Ang seryoso mo dyan. Report lang para sa trabaho. Walang kakabog-kabog na sagot ni Roxanne. May kailangan akong isubmit bukas. Alam mo na, bagong safety protocols. Tinitigan siya ni Clara ng ilang sandali. Tila sinusubukan basahin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sa huli, tumango ito. Okay. Sige ate, balik na ako sa pagtulog. Huwag kang magpuyat masyado. Isinara ni Clara ang pinto. Huminga ng malalim si Roxanne. Pinakiramdaman ng piraso ng metal sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang bala. Kinabukasan, habang nasa grocery si Clara, ginawa ni Roxanne ang unang tawag. Ate Tess, sabi niya sa kabilang linya. Kailangan ko ng abogado. Yung pinakamagaling. Nagbigay si Ate Tess ng pangalan at numero. Isang attorney Karen Santos, isang abogadong kilala sa paghawak ng mga kasong family law at kilalang palaban. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, isang lugar na hindi nila madalas puntahan. Matapos mailahad ni Roxanne ang buong kwento, mula sa simula hanggang sa mga ebidensyang hawak niya, isang bagay lang ang sinabi ni Attorney Santos. Mrs. Ibarra, this is not just adultery. This is a conspiracy. Inilabas ni Roxanne ang USB drive at ipinatong sa mesa. Lahat po ng ebidensya nandyan. Good, sabi ng abogado. Unang tanong, kanino nakapangalan ang bahay ninyo? Sa aming dalawa po, sagot ni Roxanne. Pinagsikapan ko po yon. Halos lahat ng ipon ko, doon napunta. Tumango si Attorney Santos. May isinusulat sa kanyang notepad. I see, that complicates things, but it's not impossible. Pangalawa, yung sinabi mo tungkol sa SSS documents na nakuha ng kapatid mo, malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa pera. Sinusubukan nilang mag-apply ng loan, or worse, baguhin ang mga beneficiary mo ng hindi mo nalalaman. Lalong tumigas ang puso ni Roxanne. Hindi lang pala ang puso niya ang gusto nilang sirain, kundi pati ang kinabukasan niya. Pag-uwi niya sa bahay, mag-isa lang siya. Pumunta siya sa kanilang kwarto at binuksan ang isang lumang photo album. Doon, nakita niya ang isang litrato. Kuha ito 3 taon na, ang nakalipas. Masaya silang tatlo. Siya, si Marco, at si Clara. Nakangiti sa kamera noong Pasko. Isang pamilya, isang perpektong masayang pamilya, isang kasinungalingan. Kinuha niya ang litrato, tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga ngiti nila ay parang isang insulto. Dahan-dahan, sa isang paraang hindi nagmamadali, pinunit niya ang litrato sa gitna. Hinati niya ito sa 2. Ang isang piraso ay naglalaman sa kanya, nakangiti. Ang kabilang piraso ay naglalaman kina Marco at Clara, magkatabi. Kinuha niya ang piraso na may larawan nilang 2 at nilamukos ito sa kanyang palad. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Santos. Binuksan niya ito. Mrs. Ibarra, may nalaman po ako tungkol sa isang loan application gamit ang property ninyo. Hindi po kayo ang pumirma. Ang mensahe mula kay attorney. Santos ay parang isang piraso ng yelo na dumampi sa batok ni Roxanne. Pekeng pirma. Ibig sabihin, handa silang gumawa ng krimen para lang makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na araw, si Roxanne ay naging isang mas mahusay na aktres. Bawat umaga, nginingitian niya si Marco. Bawat hapon, kinakamusta niya si Clara.
Pero sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Pinoproseso ang bawat impormasyon, pinaplano ang bawat susunod na hakbang. Samantala, napansin ni Marco ang isang bagay, ang burner phone. Isang gabi, pagka-uwi niya mula sa trabaho, naabutan ni Roxanne si Marco na tila may hinahanap sa loob ng bag nito. Isang bagay na hindi nito makita. May problema ba? Tanong ni Roxanne. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. Umiling si Marco, pero ang mga mata nito ay hindi mapakali. Wala. May importante lang akong papel na hindi ko makita. Pero alam ni Roxanne ang totoo. Hindi papel ang hinahanap nito. Hinahanap nito ang pangalawang telepono. Ang hindi alam ni Marco ay matapos kopyahin ni Roxanne ang lahat ng ebidensya, maingat niyang ibinalik ang telepono sa secret pocket ng bag nito noong isang araw habang naliligo ito. Naisip niyang mas delikado kung itatago niya ito. Mas mabuting isipin nitong hindi ito nawala. Ngunit tila, sa pagmamadali, hindi na ito mahanap ni Marco. O marahil, nagsisimula na itong magduda. Naging mas mapagmatyag si Marco. Napapansin ni Roxanne ang mga pagsulyap nito kapag hawak niya ang kanyang telepono. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang natutulog siya. Ang bahay nila, na dati nang malamig, ay naging isang laro ng pusa at daga. Ang kaibahan lang, hindi alam ng daga na ang pusa ay isa ng tigre na naghihintay lang ng tamang oras para umatake. Isang gabi, habang nag-aayos sila para matulog, biglang nagsalita si Marco. May problema ba, mahal? Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim. Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Humarap si Roxanne sa kanya. Inabot niya ang pisngi nito at marahang hinaplos. Wala, sagot niya. Isang perpektong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iniisip ko lang kung gaano kita kamahal. Naniwala si Marco o pinili niyang maniwala. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, inilabas ni Roxanne ang kanyang plano. Naisip ko lang, sabi niya sa isang masayang tono. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagsasama-sama bilang isang pamilya. Mag-organize kaya ako ng isang family dinner sa Sabado ng gabi. Tumingin sa kanya sina Marco at Clara, parehong may pagtataka. Isama natin si Mama Lydia. Pagpapatuloy ni Roxanne, ang ngiti ay mas lumawak pa. Para mag-celebrate. Mag-celebrate? Tanong ni Clara. Para saan, ate? Tumingin si Roxanne sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay kumikinang sa isang emosyon na napagkamalan nilang kaligayahan. Para sa atin, sabi niya. Para sa pamilya natin. Pumayag sina Marco at Clara. Tila nakumbinsi sa kanyang biglaang pagiging masaya. Para sa kanila, ito ay isang senyales na ang kanilang mga plano ay gumagana. Si Roxanne ay wala pa ring kamalay-malay. Ang hindi nila alam, ang paanyayang yon ay hindi para sa isang selebrasyon. Ito ay isang subpuena. Ang araw ng Sabado ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Para kina Marco at Clara, ito ay isang ordinaryong araw. Para kay Roxanne, ito ang araw ng paghuhukom. Ginugol niya ang buong hapon sa kusina. Nagluto siya ng mga paborito nilang lahat. Kare-kare para kay Aling Lydia, sinigang na baboy para kay Marco, at ang paboritong carbonara ni Clara. Ang bango ng mga pagkain ay pumuno sa buong bahay, isang mapanlinlang na amoy ng kaligayahan at normalidad. Dumating si Aling Lydia, bandang 6:00 ng gabi, dala ang isang bote ng alak. Tila mas gumaan na ang pakiramdam nito kay Roxanne. Marahil ay dahil sa mga kwento ni Marco na nagbabago na siya at mas nagiging malambing. Aba, ang bango ng niluluto mo, Ija. Bati nito. Isang ngangiti na ang nakapaskil sa labi. Siyempre po, Nay, para po sa inyo. Sagot ni Roxanne,
Tinanggap ang pagmamano nito. Naupo silang lahat sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng pagkain. Ang mga ilaw ay bahagyang madilim. Nagbibigay ng isang mainit at komportableng pakiramdam. Si Marco ay nasa ulunan ng mesa, si Aling Lydia sa isang tabi, at magkatabi naman sina Roxanne at Clara sa kabila. Nagsimula ang kainan. Puno ito ng kwentuhan at tawanan. Si Marco ay nagkwento tungkol sa kanyang trabaho. Si Clara ay nagbahagi ng mga plano niya sa hinaharap. Si Aling Lydia ay nagbigay ng mga payo. At si Roxanne, siya ay ngumiti lang, nakikinig, tumango, sumasang-ayon. Para siyang isang manonood sa sarili niyang palabas, pinapanood ang mga aktor na hindi alam na malapit nang bumagsak ang kurtina. Sa bawat subo ni Marco ng sinigang, naaalala ni Roxanne ang mga text message. Sa bawat tawa ni Clara, nakikita niya ang mga litrato. Sa bawat ngiti ni Aling Lydia, naririnig niya ang mga masasakit na salita nito noong sila ay nag-usap. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang perpektong lawa na walang sino mang makakakita sa lalim at dilim sa ilalim nito. Sa kalagitnaan ng hapunan, itinaas ni Roxanne ang kanyang wine glass. "Gusto ko lang mag-alay ng isang toast," sabi niya, at ang lahat ay napatingin sa kanya. Itinaas din nila ang kanilang mga kopita. Tumingin si Roxanne ng diretso sa mga mata ni Marco pagkatapos ay kay Clara. "Para sa pamilya," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At para sa katapatan, nakangiti silang uminom. Walang kamalay-malay. Nang matapos silang kumain at habang naghahanda si Clara na kunin ang dessert sa ref, nagsalita ulit si Roxanne. "Sandali," sabi niya, at lahat ay muling napahinto. "Bago tayo mag-dessert, may munti akong sorpresa." May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit, itim na USB drive. Isang video presentation. Pagpapatuloy niya, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. "Tungkol sa mga pinakamamahal ko sa buhay." Tumayo siya, lumapit sa malaking telebisyon sa kanilang sala, na tanaw mula sa hapagkainan. Ang mga mata ni Marco at Clara ay puno ng pagtataka. Maging si Aling Lydia ay tila interesado. Sa isang kalmadong kilos, isinaksak ni Roxanne ang USB drive sa port sa gilid ng TV. Kinuha ni Roxanne ang remote control. Ang bawat pagpindot niya sa buton ay tila isang malakas na tunog sa biglaang katahimikan ng sala. "Ano ba yan, mahal?" "Pinapakaba mo naman kami," sabi ni Marco. Tumatawa pa, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang boses. Ngumiti lang si Roxanne at pinindot ang play. Ang unang lumabas sa screen ay isang montage ng mga litrato. Mga masasayang alaala. Ang kasal nila ni Marco, ang una nilang bahay, ang mga biyahe nila. Nakaset ito sa isang malambing na love song. "Ay, ang sweet naman," sabi ni Aling Lydia, napapangiti. Si Clara ay ngumingiti rin, tila kampante na. Pero pagkatapos ng mga 10 segundo, biglang naputol ang kanta. Ang screen ay naging itim. 1 segundo, 2, 3. At pagkatapos, isang bagong imahe ang lumitaw. Isang litrato. Malinaw. Malaki. Ang litrato ni Marco at Clara, magkahalikan sa sofa ng sala. Ang mismong sofa kung saan nakaupo ngayon si Aling Lydia. Natahimik ang lahat. Ang nangiti sa mukha ni Aling Lydia ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. "Ano? Anong klaseng biro to, Roxanne?" Hindi sumagot si Roxanne. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marco. Si Marco ay namutla. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala na. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napatingin siya kay Clara na ngayon ay nakayuko at nanginginig. Ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na lumabas ang mga litrato mula sa pangalawang telepono. Sila na magkayakap. Sila na nagtatawanan sa kwarto nila. At ang pinakamatindi, ang video kung saan sinusubukan ni Clara ang pabango ni Roxanne bago sila halikan ni Marco. "Diyos ko!" Bulong ni Aling Lydia, napahawak sa kanyang dibdib.
Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Tumingin siya sa anak niya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Marco? Anak? Ano to? Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Para siyang isang isdang iniahon mula sa tubig. Roxanne, patayin mo yan! Sa wakas ay sigaw ni Marco na patayo. Ang pagkataranta ay naging galit. Ngunit hindi gumalaw si Roxanne. Bakit, Marco? Ayaw mo bang makita ng nanay mo kung gaano mo ako kamahal? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Kasalanan mo to. Sigaw ni Marco, itinuturo siya. Ang kanyang huling depensa, ang kanyang huling depensa, ang kanyang laging ginagamit na sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Kasalanan ko? Ulit ni Roxanne, isang tawa na walang bahid ng saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Kasalanan kong nagtrabaho ako para sa bahay na to. Para sa sahig na kinatatayuan mo. Para sa kinabukasan na akala ko ay para sa atin. Humarap siya kay Marco. Ang bawat salita ay parang isang punyal. Habang pagod na pagod ako sa taas ng alapaap, nag-aalala kung makakalapag ba ng maayos, ikaw Marco, nagpapakasasa ka. Dito, sa pamamahay ko. Mama, huwag kang maniwala dyan. Sinisiraan niya lang ako. Desperadong sabi ni Marco. Bumaling sa kanyang ina na parang isang batang naghahanap ng kakampi. Ngunit si Aling Lydia ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Roxanne. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nagalit ang nakita ni Roxanne sa mga mata ng biyenan, kundi awa at pagsisisi. Anak, totoo ba? Basag ang boses na tanong ni Aling Lydia kay Marco. Kung hindi mo ako pinabayaan, kung naramdaman ko lang na asawa pa rin kita. Patuloy na sigaw ni Marco, sinusubukang ibalik ang sisi kay Roxanne. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol siya ni Roxanne. Pero hindi ka naman talaga nag-iisa, Marco. Sabi niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulungi. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa kanyang asawa, patungo sa kapatid niyang nakayuko sa kabilang dulo ng mesa, si Clara, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikibo. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Hindi ka nag-iisa sa pagtataksil sa akin, pagpapatuloy ni Roxanne. May kasama ka. Ang buong atensyon sa kwarto ay lumipat. Ang titig ni Marco, ang gulat na tingin ni Aling Lydia, lahat ay napunta sa nanginginig na figura ni Clara. Tumingin si Roxanne ng diretso sa kanyang kapatid. Hindi lang siya ang may kasalanan, sabi niya. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya na tila silang dalawa lang ang nasa silid. May kasama ka pa, di ba? Lahat ng mata ay napako kay Clara. Ang dating maamong mukha nito ay basang-basa na ng luha. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot. Ate, hindi totoo yan. Utal nito. Ang boses ay halos hindi na marinig. Hindi kumibo si Roxanne. Muli niyang itinuon ang atensyon sa telebisyon. Gamit ang remote, pinindot niya ang next. Ang lumabas ngayon ay hindi na litrato. Mga screenshot ng usapan nila ni Marco mula sa burner phone. Clara, ang dali niya talagang utuin, Clara. Nakuha ko na yung SSS documents ni ate, Clara. Kailangan na nating tapusin to. Binasa ni Aling Lydia ang mga salita sa screen at isang malakas na paghinga ang kumawala sa kanya. Tumingin siya kay Clara. Hindi na may pagtataka, kundi may pandidiri. Clara, maawa ka sa akin. Pagmamakaawa ng kapatid ni Roxanne, lumuluha na parang isang bata. Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Patawad? Sa wakas ay sumagot si Roxanne. Isang salita, pero puno ng lason. Patawad para saan, Clara? Saan doon? Muling pinindot ni Roxanne ang remote. Ang huling ebidensya. Isang scan ng isang dokumento.
Isang loan application form mula sa isang bangko. Ang pangalan ng property, ang bahay nila, ang halaga ng loan, 2 milyong piso, at sa pinakababa, 2 pirma. Ang pirma ni Marco at isang pekeng pirma ni Roxanne Ibarra. Ito ba yon, Clara? Tanong ni Roxanne. Ang boses ay nagsisimula nang manginig sa galit na matagal niyang kinimkim. Ito ba ang balak ninyo? Ang baunin ako sa utang, nakawin ang pinaghirapan ko, at pagkatapos ay itatapon na lang ako na parang basura? Doon na sumabog si Roxanne. Ang maskarang suot niya sa loob ng maraming araw ay nabasag at nagkapira-piraso. Pinag-aral kita. Sigaw niya, ang bawat salita ay may kasamang sakit. Isinubo ko na lang sa'yo ang pagkain na para sa akin para lang makatapos ka. Pinatira kita dito sa bahay ko. Binigyan ng lahat ng gusto mo. Tinuring kitang hindi lang kapatid, kundi anak. Tapos ito? Ito ang isusukli mo sa akin? Lumapit siya sa kapatid niya. Habang nagpapakahirap ako, kayong dalawa, nagpapakasarap sa likod ko, sa pamamahay ko, sa kama ko. Para saan, Clara? Para masabi mong naagaw mo ang lahat ng sa akin? Ahas ka! Sigaw niya, at sa pagkakataong yon, tumulo na rin ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, mga luha ng galit. Tinuring kitang kapatid, pero ahas ka pala na may lason. Hindi na nakasagot si Clara. Humahagulgol na lang ito, walang magawa. Biglang may isang anino na dumaan. Hindi si Marco, hindi si Roxanne. Si Aling Lydia. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Lumakad ng dahan-dahan at lumapit hindi sa kanyang anak, kundi kay Clara. Ang sumunod na nangyari ay mabilis. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakatitig si Aling Lydia kay Clara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Walang hiya ka, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Kinampon ka sa pamamahayay na to, pero sinira mo. Pagkatapos ay hinarap ni Roxanne ang dalawa. Ang asawa niya na ngayon ay nakatungo na lang sa hiya. At ang kapatid niya na hawak ang namumulang pisngi. Ang lahat ng sigaw at luha ay nawala. Ang pumalit ay isang nakakakilabot na katahimikan. Umalis kayo, sabi ni Roxanne. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Walang galit, walang sakit. Isang pinal na utos. Umalis kayo sa pamamahay ko. Tumingin siya sa orasan sa dingding. Ngayon din, walang sino man ang gumalaw pagkatapos ng utos ni Roxanne. Tila lahat ay naghihintay kung sino ang unang kikilos. Si Marco, sa wakas, ay tumingin sa kanya. Wala na ang dating yabang sa mga mata nito. Ang naroon na lang ay isang desperadong pagsusumamo. Rox, mahal, mag-usap tayo. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Roxanne. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto sa labas. Tila iyon na lang ang tanging bagay na mahalaga. Ang tanging gusto kong marinig mula sa inyo ay ang tunog ng pagsara ng pinto na yan pagkalabas ninyo. Sa tulong ni Aling Lydia, na ngayon ay tila mas matigas pa kay Roxanne, nagsimulang kumilos ang dalawa. Walang salita, walang tinginan. Kumuha sila ng ilang mga damit, isinilid sa isang bag, habang ang mga mata ni Aling Lydia ay nakabantay sa bawat kilos nila, sinisigurong wala silang ibang kukunin. Ang huling umalis ay si Marco. Huminto ito sa may pinto. Humarap kay Roxanne sa huling pagkakataon. Patawarin mo sana ako, bulong nito. Hindi sumagot si Roxanne. Isinara ni Marco ang pinto sa likuran niya. Ang pag-click ng lock ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Roxanne sa loob ng mahabang panahon. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinarap ni Aling Lydia si Roxanne. Ang matapang na anyo nito kanina ay biglang gumuho. Ang matanda ay nagsimulang humagulgol. Patawarin mo ako, Ija, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Patawarin mo ako sa pagkabulag ko.
Naging kampante ako sa anak ko. Hindi ko nakita ang paghihirap mo. Patawarin mo ako. Lumapit si Roxanne at niyakap ang kanyang biyenan. Isang yakap na puno ng pagod, sakit, at marahil, isang maliit na butil ng pagpapatawad. Tapos na po, Nay. Tapos na. Kinabukasan, nagising si Roxanne sa isang bahay na napakatahimik. Walang mabigat na paghinga ni Marcos sa tabi niya. Walang kaluskos mula sa kwarto ni Clara sa ibaba. Siya lang, mag-isa. Bumangon siya at lumapit sa bintana ng kanilang kwarto. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila unti-unting nawawala. May sakit pa, may kirot. Pero meron ding isang bagong pakiramdam, kalayaan. Ginugol niya ang buong umaga sa paglilinis. Tinanggal niya ang lahat ng bakas ni na Marco at Clara. Itinapon niya ang mga lumang damit, ang mga litrato, ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan. Habang naglilinis, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Santos, ipinapaalam na natanggap na nito ang lahat ng ebidensya at sinimulan na ang proseso ng annulment at mga kasong legal laban sa dalawa. Pagkatapos maglinis, binuksan ni Roxanne ang lahat ng bintana at pinto sa bahay. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw. Itinaboy palabas ang lahat ng dilim at bigat ng nakaraan. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapikit, tahimik, payapa. Biglang nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isa pang text message, ngunit sa pagkakataong ito, mula sa ibang tao, mula kay Ate Tess. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang. Ready for your next flight, Captain? Napatingin si Roxanne sa labas ng bintana sa malawak na asul na kalangitan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang taon ang lumipas. Ang bahay na dating pinuno ng masasakit na alaala ay naibenta na. Ginamit ni Roxanne ang pera para bumili ng isang maliit at komportableng condominium unit na mas malapit sa airport. Isang lugar na tunay niyang matatawag na sarili niya. Ang kaso ng annulment ay natapos na. Opisyal na siyang malaya. Ang mga kasong isinampa niya laban kina Marco at Clara para sa attempted fraud ay nagpatuloy. Isang paalala na ang bawat aksyon ay may katumbas na pananagutan. Si Marco at Clara, ayon sa huling balita na naririnig niya mula sa isang malayong kamag-anak, ay naglaho na parang bula matapos ang iskandalo. Nagtungo di umano sa probinsya, dala ang kahihiyan na sila mismo ang lumikha. Hindi na muling nagparamdam. Hindi na rin sila hinanap ni Roxanne. Sila ay mga kabanata na sa kanyang buhay na isinara na niya ng tuluyan. Si Aling Lydia, paminsan-minsan ay dinadalaw siya. Nagdadala ng pagkain. Kinakamusta siya. May respeto pa rin sa pagitan nila. Isang ugnayan na nabuo mula sa abo ng isang nasirang pamilya. Tinanggap na ni Roxanne ang paghingi nito ng tawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ngayon, nakatayo si Roxanne sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang uniforme. Hindi na ang uniforme ng isang flight attendant. Suot niya ang uniforme ng isang piloto. Sa loob ng isang taon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, oras at ipon sa pag-aaral. Ang kanyang pangarap na dati niyang isinantabi para sa iba, ay binuhay niyang muli. May kumatok sa kanyang pinto. Si Ate Tess, retirado na pero masigla pa rin. Siya ang naging ina, ate, at pinakamatalik na kaibigan ni Roxanne. Handa ka na ba, Captain Ibarra? Tanong nito. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Handang-handa na po, sagot ni Roxanne. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Ang huling eksena ay nasa loob ng cockpit ng eroplano. Si Roxanne nakaupo sa upuan ng kapitan. Sa tabi niya, ang kanyang co-pilot. Sa labas ng bintana, ang malawak na runway.
Sa pamamagitan ng kanyang headset, narinig niya ang boses mula sa control tower. Flight 5J975, you are cleared for takeoff. Ang parehong flight number. Ang flight number na dati ay simbolo ng kanyang pag-alis at ng kanilang kataksilan. Ngayon, ito na ang simbolo ng kanyang paglipad. Dahan-dahan niyang itinulak ang throttle. Habang bumibilis ang takbo ng eroplano sa runway, hindi na takot o lungkot ang nararamdaman niya, kundi kagalakan. Nang umangat na ang eroplano mula sa lupa, tiningnan niya ang tanawin sa ibaba. Ang mga bahay ay unti-unting lumiliit. Ang mga problema ay tila nagiging walang halaga. Sa taas ng alapaap, sa gitna ng mga ulap na dati niyang saksi sa kanyang mga luha, natagpuan ni Roxanne ang kanyang tunay na tahanan. May isang batang pasahero na pinayagang sumilip sa cockpit ng kanyang ama, ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Para po sa inyo, Ma'am Captain, sabi ng bata. Tinanggap ito ni Roxanne ng may ngiti. Isang tunay, dalisay, at payapang ngiti. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Hindi na iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga, natutunan na niyang patawarin ang sarili at higit sa lahat, natutunan na niyang buuin at mahalin muli ang kanyang sarili. Ang langit ay hindi na lang isang lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Ito na ang kanyang kalayaan, ang kanyang lakas, ang kanyang bagong simula. At siya, si Roxanne Ibarra ay handa ng lumipad.